Sa simula ng pelikula nakita natin ang isang lalaki na natutulog ng komportable sa kanyang silid. At nang buksan nito ang kanyang mata nakita nito ang kanyang sarili na nakahiga sa isang kalsada habang isang babae ang nakaupo sa kanyang harapan at lumapit ito sa kanya at nagsimulang makipag-usap sa lalaki at ang babaeng ito ay ang pangunahing karakter sa kwento na si Gil. At sa kanilang pag-uusap nalaman natin na ang lalaki ay isang kilalang gangster sa bansang Japan. Sinabi ni Gil sa kanya na papatayin niya ito at pinaliwanag niya na ito ang dahilan kung bakit siya nito dinala sa kalsada. Inihayag nito na binayaran siya para sa trabaho at nagpapakita na siya ay isang contract killer na nagtatrabaho sa kumpanya na tinatawag na MK. Ang MK ay dalubhasa sa mga pagpatay at si Gil ang isa sa pinaka-delikadong killer. Tinuya siya ng lalaki at sinabi na wala itong lakas upang patayin siya at nakipagtalo ito na kung mayroon man dapat ay ginawa na niya ito habang siya ay natutulog. Tumugon si Gil at sinabing dapat ginawa na niya ito ngunit mayroon itong 17 gulang na anak na babae na palaging sinasabi na ang bawat isa ay dapat may karapatan na ipagtanggol ang kanilang sarili. At pagkatapos inihagis ni Gil ang espada sa harap ng lalaki at hinamon ito sa isang laban. Isang matinding laban ang naganap sa pagitan nila at pareho silang gumawa ng malalakas na atake sa isa't isa at napagtanto ni Gil na ang lalaki ay malakas at may karanasan sa labanan. At sa pag-iisip ng mabilis bumalik ito sa kanyang sasakyan at binaril ito mula sa malayo at labis siyang sinugatan. Pagkatapos ay lumapit ito sa kanya at tinapos ang trabaho sa huling pagkakataon. At pagkatapos ng kanyang misyon bumalik si Gil sa bahay at nagsimulang gawin ang mga gawaing bahay. At habang kinukuha ang mga damit nakita nito ang pakete ng sigarilyo sa gamit ng kanyang anak. At ang pagtuklas na ito ay labis niyang ikinagalit dahil nalaman nitong naninigarilyo ang kanyang anak. Naalala nito ang kanyang pagkabata nang pinarusahan siya ng kanyang ama dahil sa paninigarilyo at pinakain ito sa kanya. At sa pag-aalala nito sa nakaraan nagsimulang manigarilyo si Gil at pagkaraan ng sandali ang kanyang anak ay dumating mula sa paaralan at hinarap siya ni Gil at sinabi sa kanya na tumigil ito sa paninigarilyo. Ang kanyang anak ay galit na tumugon at inakusahan si Gil bilang isang hipokrita at sinabi na ginagawa din niya ito. Pagkatapos ay nagmadali ito sa kanyang silid at si Gil na nagalit sa pag-uugali ng kanyang anak ay sinundan ito ngunit doon napagtanto ng bata ang kanyang mali at humiling ng tawad sa kanya at inamin nito na dapat hindi nito sinabi ang mga bagay na yon. Ang eksena ay lumipat sa isang lalaki at babae na nanunood ng balita online at sila ay magkapatid at iniulat sa balita na ang isang makapangyarihan na gangster sa lungsod ay pinatay ngunit ang salarin ay hindi nakilala. Ang lalaki na nanunood ng balita ay pinuri si Gil at sa kanilang pag-uusap nalaman natin na siya ang boss ni Gil na binigay sa kanya ang trabaho at inihayag din ito na si Gil ang kanyang paboritong assassin. Gayunpaman ang kanyang kapatid ay hindi gusto si Gil at ang kanilang pag-uusap ay inihayag na ang kontrata ni Gil sa kanilang kumpanya ay malapit ng magtapos. Ngunit nais ng boss na magpatuloy ito sa pagtatrabaho sa kanila dahil sa kasanayan nito at hindi masira na record. Ang eksena ay lumipat kung saan nakipagkita si Gil sa kanyang mga kaibigan sa hotel at ang mga kaibigan nito ay mga assassin din na humahanga sa kanya at nais na maging mahusay katulad niya gayunpaman sila ay mga walang trabaho. At isa sa kanila ay sinisisi ang mahigpit na patakaran na ginawa ng kumpanya ng MK para sa kanilang suliranin. At ang paglabag sa patakaran ay haantong sa matinding parusa na nagpahirap sa kanila na humanap ng trabaho. At pagkatapos ng pagpupulong nagtungo si Gil sa kanyang sasakyan ngunit nakita ang ilang lalaki na naroon. At nang makita nila ito tumabi sila ngunit nagsimulang lumapit sa kanya at sa mga sandaling yun dumating ang kaibigan ni Gil at binugbog sila sa pambihira na kasanayan. Ang kanyang aksyon ay nag-iwan kay Gil na humanga at masaya at pagkatapos ng laban lumapit ang kaibigan nito sa kanya at dahil sa tulong nito binigyan niya ito ng pera ngunit tumanggi ito. Ang eksena ay lumipat sa anak ni Gil kasama ang kaibigan nito at lumalabas na gusto nila ang isa't isa ngunit itinatago ang kanilang relasyon na lihim. Ang pareho ay naninigarilyo nang ang tatlong lalaki ang lumapit sa kanila at dahil nakaramdam ng gulo ang anak ni Gil ay sinubukan na umalis ngunit ang isa sa lalaki ay kinuha ang kanyang kamay at nagsimulang umasal ng hindi maganda. At dahil sa galit nagbabala ito sa lalaki na babaliin ito ang kanyang kamay at naglakad papalayo. Ang kaibigan ng lalaki ay tinawanan siya na mas lalong ikinagalit nito sa dalaga. At sa bahay habang si Gil at ang anak nito ay kumakain nakatanggap ang dalaga ng paulit-ulit na mensahe at nagtanong si Gil sa kanya kung lalaki ba ang kausap nito ngunit tumanggi ang dalaga.
Pinaliwanag nito na ang lahat ng estudyante sa paaralan ay maaaring magsalita kung ang mga lalaki o babae ay maaaring maging mamamatay tao at sinabi nito na dapat lalaki lamang ang dapat maging killer dahil masyado itong pangkaraniwan at hindi katanggap-tanggap sa kababaihan. At nang marinig ito si Hill ay nagulat at nag-aalala dahil hindi alam ng kanyang anak na ang kanyang ina ay ang isa sa mga pinakadelikadong killer na nabubuhay. At sa sumunod na araw habang patungo si Hill sa kanyang opisina ang boss ng kapatid ay lumapit sa kanya binati nito si Hill ng masaya at nagkukunwari na natutuwang makita siya ngunit sa katotohanan labis ang pagkamuhi nito sa kanya. At sa malapit isang may karanasan na babae ang nakikipaglaban sa lalaki at kinuha nito ang kanyang leeg at inihampas sa isang lamesa at paulit-ulit na inatake bago iharap sa kapatid na babae ng boss. Ang kapatid ng boss ay nagsasanay ng mga bagong killer para sa kumpanya at ang babae na ito ang kanyang pinakamagaling na estudyante. Dumating si Hill sa eksena kasama ang kapatid ng boss at ang lahat ay malugod siyang tinanggap at kinikilala siya bilang ang kanilang nakakataas at pinakadelikadong killer sa loob ng kumpanya. At nang makita ito ang kapatid ng boss ay mas lalong nagselos at pinuri ang batang babae sa harapan ng lahat at sinabing malalampasan nito si Hill sa hinaharap. Hindi nagustuhan nito ni Bokson at nagsimulang umalis ngunit pinigilan siya ng kapatid ng boss at hinamon nito si Hill at sinabi na ang batang babae ay mas malakas sa kanya at delikado noong kabataan niya. Inimungkahi nito ang isang laban sa pagitan nila at tinanggap ito ni Hill at ang laban nila ay nagsimula. Mabilis na umatake sa kanya ang dalaga gamit ang kanyang espesyal na galaw upang madaig si Hill. Gayunpaman maingat na iniwasan ni Hill ang bawat atake at nang sumubok ang babae sa huling pagkakataon matalino siyang tinalo ni Hill gamit ang magaling na kasanayan. At pagkatapos nakipagkita si Hill sa kanyang boss at sinabi nito sa kanya na dahil malapit nang matapos ang kontrata nais niya itong i-renew upang matiyak na magtratrabaho pa ito para sa kanya. Tumugon si Hill na lumalaki na ang kanyang anak at ayaw nitong maapektuhan ng trabaho niya ang buhay ng kanyang anak. Inihayag nito na isinasaalang-alang niya ang pag-alis sa trabaho at habang nag-uusap sila nakatanggap si Hill ng tawag at ang ekspresyon nito ay nabalot ng takot habang nakikinig. Mabilis itong nagpaalam at umalis at ang tawag ay mula sa paaralan ng kanyang anak at iniulat ng paaralan na ang kanyang anak ay inatake ang isang lalaki gamit ang isang gunting. Nagmadali si Hill sa paaralan at nakita ang kanyang anak kasama ang kaibigan nito. Gayunpaman wala ni isa sa kanila ang nagpapaliwanag kung bakit nila nagawa ang isang mapanganib na bagay. At bilang resulta sinuspende ng paaralan ang kanyang anak sa loob ng 1 linggo at pinagbawalan nito na pumasok. Pinagalitan ni Hill ang kanyang anak habang umalis sila ng paaralan at habang nasa sasakyan hiniling na malaman ni Hill kung bakit inatake ng kanyang anak ang batang lalaki. Ang tugon ng kanyang anak ay tumakot sa kanya at inamin nito na gusto niyang patayin ang binata ngunit hindi siya nagtagumpay. Si Hill ay nagulat at hindi makapagsalita at nang maglaon nagtapat si Hill sa kanyang kaibigan at isiniwalat ang kanyang mga takot at sinabi nito ang tungkol sa pagpatay niya sa edad na 17 gulang at inihayag ang kanyang pag-aalala na ang kanyang anak ay maaaring sumunod sa kanyang landas. Ayaw ni Hill na maimpluwensyahan ang kanyang anak ng kanyang trabaho at umaasang mag-abayan nito sa mas maayos na hinaharap. At sa bahay sinubukan ni Hill na kausapin ang kanyang anak at hinimok siya na kontrolin ang kanyang galit at iwasan ang anumang mapanganib na pag-uugali. Gayunpaman ang kanyang anak ay tumanggi na makinig at umalis papalayo. Ang kanyang anak ay nagtungo sa labas habang ang mukha nito ay puno ng pag-aalala na parang may labis na bumabagabag sa kanya ngunit hindi niya ito masabi sa kanyang ina. Napansin ni Hill ang pagbabago ng ugali ng kanyang anak ay mas lalong labis na nag-aalala. At ilang sandali nagtanggap si Hill ng tawag mula sa kanyang boss at itinatalaga siya sa isang bagong misyon at pinaalam sa kanya na ang bagong killer na dalaga ay sasamahan siya sa trabaho na ito. At sa sumunod na araw bago ang misyon si Hill at ang dalaga ay nagkita at pinakita nito ang kanyang mga sandata kay Hill at nagtungo sila sa lokasyon ng kanilang target. Ang kanilang misyon ay patayin ang isang binata sa paraan na magmumuka itong nagpatiwakal. Narating nila ang kanyang bahay habang natutulog ito at nagpakawala ng gas upang mawalan ito ng malay. At habang naghahanda sila ang dalaga ay sinubukan na putulin ang ugat ng binata ng tuwid ngunit pinigilan siya ni Hill at pinaliwanag na ang mga taong nagpapatiwakal ay pahalang ang sugat. Pinakita ni Hill kung paano nila ito gagawin gayunpaman habang naghahanda si Hill na magpatuloy na pansin nito ang larawan ng binata sa lamesa at sa pagtingin nito sa malapit na pagtanto nito na siya ay anak ng isang ministro ng gobyerno.
At sa tabi ng larawan ay may note at sa pagbabasa nito natuklasan ni Hill na ang ministro na ama ng binata ay gusto siyang ipapatay. At habang naguguluhan nakatanggap si Hill ng tawag mula sa kanyang anak at pinadala nito ang babae palabas ng silid at sinagot ang tawag. Ang kanyang anak ay humingi ng tawad sa pag-uugali nito kanina at hiniling sa kanya na umuwi ng maaga. Ang hindi inaasahan na pagpapakita ng pagmamahal na ito ay nagpaluha kay Hill dahil ang kanyang anak ay hindi pa nagsasalita ng ganun sa kanya mula noon. Nagpaalala ito kay Hill kung paano siya napigilan ng kanyang trabaho na gumugol ng oras kasama ang kanyang anak na babae at napuno ito ng pagkakasala at konsensya. At sa sumunod na eksena pinakita ang boss ni Hill na nagtungo sa Russia para sa kanyang misyon. At sa oras na yun nakaupo ito sa isang bar at nakatanggap ito ng tawag mula kay Hill at sinabi nito sa kanyang boss na patawarin siya nito dahil nabigo ito na tapusin ang kanyang misyon. Ngunit matapos na marinig ito ang boss ay hindi naniniwala sa kanya dahil hindi pa nabibigo si Hill sa anumang misyon. Sinabi ni Hill na hindi nito kayang patayin ang binata dahil naglabas sila ng gas sa silid at ang binata ay hindi nawalan ng malay. At ang katotohanan ay si Hill ay nagsisinungaling dahil tumawag ang kanyang anak at napuno ito ng emosyon at dahil dito hindi nito magawang patayin ang binata. At pagkaraan ng sandali ang lahat ng tao na nasa loob ng bar ay inatake ang boss at nilabanan silang lahat ng mag-isa nito at kahit sino ang lumapit ay tinatapos niya. At pagkatapos ng laban muli itong nakipag-usap kay Hill at sinabi nito na ang patakaran na nilabag niya ay may parusa at ito ay kamatayan. Sinabi ni Hill sa boss na kung ililigtas siya nito sa parusa makikipagtulungan nito sa kanya sa hinaharap at muli silang gagawa ng kontrata. At matapos ang kanyang misyon sa Russia ang boss ay handa nang bumalik at habang nakaupo sa eroplano tinawagan nito ang kanyang kapatid at sinabi nito sa kanya na si Hill ay hindi tinapos ang misyon. Sinabi nito na si Hill ay hindi sumunod sa patakaran ng kumpanya at kailangan nitong parusahan. Sinabi ng boss na hindi nila ito magagawa dahil siya ang nakakatanda at pinakadelikadong killer sa kanilang kumpanya. Sinabi din nito na nais pa nito makipagtrabaho sa kanya sa hinaharap at matapos na sabihin nito binaba nito ang telepono at inalala nito ang mga panahon kung saan nagtungo ito upang patayin ang ama ni Hill. Natanggap nito ang kontrata para patayin ito dahil ang kanyang ama ay nasa pulis. At nang magtungo ito doon para patayin siya biglang dumating si Hill at nang makita ito ay bigla siyang huminto. Ngunit nakakagulat pinatay ni Hill ang kanyang ama dahil labis itong naiinis sa kanya dahil madalas itong gumagawa ng kalupitan sa kanya. At matapos na gawin ito hindi ito nakaramdam ng kahihiyan at sa katunayan ay nakangiti pa ito at mula noon marami itong pinatay na tao at nagtrabaho sa kanyang boss. At dahil hindi pa ito nabibigo sa kanyang misyon hindi naniniwala ang kanyang boss sa kanya at nag-aalinlangan ito. At sa sumunod na eksena ang kapatid ng boss ay nagtungo sa kaibigan ni Hill at pinadala ito sa isang misyon at sinabi rin ito sa kanya ang target. At sa sumunod na araw pinakita sa balita na ang anak ng ministro ay pinatay at matapos na makita ito si Hill ay tila nagulat dahil iniwan niya itong buhay. Samantala ang kanyang anak na babae ay dumating at pareho nilang gustong makausap ang isa't isa. Sinabi ng anak ni Hill ang buong katotohanan na gusto nito ang kanyang kaibigan na babae at pinaliwanag nito na nang nakaupo siya ng malapit sa kanyang kaibigan kinunan sila ng litrato ng anak ng ministro. Sinabi nito sa kanya na burahin niya ito ngunit gagawin niya ito sa isang kondisyon at kung makikipagtalik ito sa kanya. Malinaw na tumanggi ito at nagbanta ito sa kanya at dahil dito labis itong nagalit at sa araw na yun sa paaralan inatake niya ito gamit ang isang gunting. Sinabi ni Hill na nakagawa ito ng mali at dapat ay maaga niya itong sinabi at nang marinig ito ang kanyang anak ay nagtanong kung hindi nito sinasabi ang tungkol sa kanyang trabaho. At dahil dito nagpanik si Hill at iniisip na baka malaman ng kanyang anak ang lahat tungkol sa kanyang trabaho. Nang biglang tumunog ang kanilang doorbell at nakita ni Gil na ang killer na dalaga ay nasa labas. Dinala siya ni Hill sa loob at hinawakan siya at naglagay ng kutsilyo sa kanyang leeg at nagtatanong kung bakit ito pumunta. Sinabi ng dalaga na siya ay pinatalsik ng kumpanya at pagkatapos nito pareho silang nagtungo sa isang hotel at doon ang iba pang trabahador ng MK ay dumating din. Nalaman nila na ang misyon na iniwan ni Hill at ng dalaga para patayin ang binata ay tinapos ng kaibigan ni Hill na pinatay ang anak ng ministro. At nang malaman nito nakaramdam ng sama ng loob si Hill at samantala ang kaibigan ni Hill ay nakatanggap ng tawag mula sa kapatid ng boss na sinagot ni Hill nalaman nito na siya ang nag-utos para tapusin ang trabaho.
Ang kapatid ng boss ay nakipag-usap sa lahat na naroon at binigyan sila ng misyon. Pagkatapos ang may-ari ng hotel ay naglagay ng tali sa leeg ni Hill at nagsimulang hilayin siya at lahat sila ay umatake sa kanya dahil ang kapatid ng boss ay inutusan silang lahat na patayin si Hill. Nilabanan sila ni Hill ng mag-isa at matapang niyang kinontra ang atake ng lahat at tinapos sila ng isa-isa. At sa laban na ito sinuportahan siya bigla ng dalaga at magkasama pinatay nila ang lahat ng nasa loob ng lugar. At nang sinubukan ni Hill na patayin ang kanyang malapit na kaibigan nagmakaawa ito sa kanya at sinabi na pinilit lamang ito ng kapatid ng boss. Nang biglang tumunog ang telepono ni Hill at nakita nito ang maraming tawag mula sa kanyang anak habang mabilis nitong tinawagan ang kanyang anak at nagsimulang makipag-usap sa kanya habang papaalis ng hotel. Ngunit dumating ang boss at nahuli siya sinubukan siya nitong patayin sa pagsakal sa kanya gayunpaman ang dalaga na killer ay dumating at pinaliwanag sa kanya na ang pag-atake ay ginawa ng kanyang kapatid at si Hill ay walang kasalanan. At nang marinig ito binitawan ng boss si Hill at sinabi ni Hill na hindi nito papatawarin ang kanyang kapatid. Nagbabala ang boss na kung may gagawin ito na kahit na ano sa kanyang kapatid ay papatayin siya nito. Tumugon si Hill na kahit patayin niya ito o hindi ang natitira sa kumpanya ay hahabulin siya. At dinagdag nito na kapag nalaman nila na ang kapatid niya ang may kasalanan sa kamatayan ng iba ay hindi nila ito bubuhayin. Ang boss ay nangako na protektahan ang kanyang kapatid at pati na si Hill dahil nais pa rin ito na makatrabaho siya sa hinaharap ngunit hindi tumugon si Hill at tuluyang umalis. At sa oras na makaalis ito hindi hinayaan ng boss na makaligtas ang dalagang killer at pinatay niya ito. At nang dumating si Hill sa bahay nakita nito ang kanyang anak na umiiyak at inihayag ng kanyang anak na narinig nito ang isang usapan tungkol sa pagpatay sa kanyang ina. Sinubukan ni Hill na kausapin ang kanyang anak ngunit nagulat ito nang umamin ang kanyang anak na alam nito ang katotohanan. Natuklasan nito ang isang baril sa bag ng kanyang ina at dahil nakampante na hindi alam ng kanyang anak ang buong katotohanan nagsinungaling si Hill at sinabi na isa siyang spy. Pinangako nito sa kanyang anak na hihinto na ito sa kanyang trabaho at iiwan ang lahat sa susunod na araw. Inihayag din ni Hill ang kanyang pagsisisi sa trabaho nito at binahagi din ng kanyang anak ang sarili nitong pagsisisi at sinabi na nagtiwala ito sa kanyang kaibigan at sa relasyon nila ngunit siya ay pinagtaksilan nito at sa mga oras na ito ang parehong mag-ina ay puno ng kalungkutan sa kanilang mga pagkakamali. At sa ibang lugar ang lahat ng pinuno ng kumpanya ay gumawa ng pagpupulong upang pag-usapan ang aksyon ng mga killer ng MK. Inihayag nila na pinatay ni Hill ang ibang miyembro ng kumpanya na labag sa kanilang patakaran at ang isa sa mga leader ay lumapit sa boss at diniklara na ang parusa para dito ay dapat na ibigay sa kanya. Inilabas ng lalaki ang isang kutsilyo at nagbanta sa boss at dahil sa galit kinuha ng boss ang kutsilyo at inatake siya at sinaksak ito sa leeg at sa bibig na tumapos sa kanya. Ang aksyon na ito ay lumabag din sa kanilang patakaran dahil hindi pinahihintulutan ang armas sa mga pagpupulong. At sa sumunod na eksena binisita ni Hill ang kumpanya ng MK upang pumirma ng bagong kontrata at nakita nito ang kapatid ng boss sa lugar. At dahil galit ito at nais gumanti inatake ni Hill ang kapatid ng boss bago ito pumirma sa kontrata at ginamit nito ang panulat upang saksakin ito sa leeg na ikinamatay nito. At matapos na pumirma sa kontrata umalis si Hill sa opisina at iniwan ang duguan na panulat bilang isang hamon sa kanilang boss. At nang malaman ng boss ang tungkol dito tinawagan nito ang anak ni Hill at sinabi nito na magkasama sila ng kanyang ina sa trabaho at natanggap nito ang kanyang hamon. Hiniling nito sa anak ni Hill na sabihin ito sa kanyang ina na pumunta sa opisina kinabukasan. At sa bahay habang kumakain kasama ang kanyang anak nalaman ni Hill ang tungkol sa tawag ng kanyang boss at naiintindihan nito na tinanggap ng boss ang kanyang hamon. At sa sumunod na araw nagtungo ito sa kumpanya ng MK at alam ang buong panganib na haharapin niya. At nang pumasok si Hill sa opisina nagpaputok ang boss sa kanya ngunit wala sa mga bala ang tumama sa kanya at malinaw na sinasadya ito ng boss dahil ayaw niya itong patayin gamit ang baril. Nagsimula silang mag-usap at uminom at sa panahon na ito pinag-usapan nila ang kanilang paparating na laban at parehong kinilala ng isa't isa ang kanilang husay at hindi madaling matatalo ang bawat isa. Sinabi ni Hill sa boss na alam niyang hindi niya ito mapapatay dahil siya ang kahinaan nito. Inihayag nito na alam niyang may gusto ito sa kanya noong araw na magkita sila upang patayin ang kanyang ama noong siya ay 17 taon gulang pa lamang. Nang biglang inatake ni Hill ang boss at sinaksak ito sa tiyan at ang boss na nasa labis na sakit ay inihayag na pinapanood ng kanyang anak ang lahat.
At dahil nagulat at nabigo na pagtanto ni Hill na nakita ng kanyang anak ang tunay na pagkatao niya na siyang pilit niyang tinatago sa kanya. Ang kanyang anak na nagulat ay nagsimulang umiyak at si Hill na puno ng konsensya at pagkakasala ay umalis sa opisina at bumalik sa bahay. At sa bahay nakita ni Hill ang kanyang anak na nagkukunwaring natutulog at lingid sa kaalaman ni Hill. Alam na ng kanyang anak ang tunay nitong pagkatao, gayunpaman umarte ang kanyang anak na tila wala itong alam. At pagkalipas ng ilang araw nakita natin ang anak ni Hill sa paaralan at niyakap nito ang kanyang kaibigan, ngunit nagbanta ito sa kanya at nagbabala na kung pagtataksilan siya nito at mabigo na suportahan siya ay papatayin niya ito. Ito ay nagbigay ng nakakatakot na pagbabago sa kanyang anak na tila naman na ang madilim na ugali ni Hill at ang ngiti nito ay nagpapakita sa panganib na paparating. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.